Opisyal nang nilagdaan ng Department of Tourism o DOT at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Memorandum of Agreement o MOA para magkatuwang na pamahalaan ang bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT. Ang BBMT ay isang programa ng DOT na layong bigyang tulong ang mga tourism frontliner na naapektuhan ang trabaho dahil sa kalamidad. Napapaloob sa programa ang iba't ibang livelihood training na magbibigay ng oportunidad para matutuhan ang mga karagdagan at bagong kakayahan para makabangon ang mga naapektuhan ang kabuhayan dahil sa pinsala sa kanilang mga lugar. Kabilang sa mga training na ito ang pagmamasahe, haircut, culinary, bread and pastry at iba pa. Samantala, ang BBMT ay unang nailunsad noong taong 2023 sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE kung saan higit 1,000 displaced workers ng oil spill sa Oriental Mindoro ang natulungan ng programa. Matapos nito ay nagsunod-sunod na ang inisyatiba kung saan una nang nakipagtulungan ng DSWD noong nakaraang taon para magbigay ng training at cash assistance sa mga displaced worker na naapektuhan ng bagyo sa rehiyon ng Davao at Caraga Region. At sa muling pag-uugnay ng dalawang kagawaran ay hindi lang nito matutulungan na tugunan ng pangangailangan at kapakanan ng mga mahihirap, marginalized at vulnerable sector, kundi pati na rin ang pag-angat ng sektor ng turismo. Bukod dito ay tiniyak din ng dalawang kagawaran na sa pamamagitan ng kasunduang kanilang nilagdaan ay mas mabibigyang prioridad ang kapakanan ng mga manggagawang benepisyaryo ng programa. Marami tayong tourist destinations sa mga maliliit nating mga municipalities na kapag tinamaan ng kalamidad, talagang naaapektuhan. So, ang mandato ng DSWD always marginalized, vulnerable, and the poor. So, matuturing natin silang marginalized at vulnerable. At pangalawa, bakit sila priority? Kasi sa trilyon-trilyon na ibinibigay ng turismo sa ating ekonomiya, importante na napangangalagaan natin yung main ingredient sa tourism, ang ating mga hospitality workers. Sa panig naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, pag nangyari yung kalamidad, at nawalan ng trabaho or livelihood yung ating tourism worker dahil naapektuhan yung lugar kung saan siya nagtatrabaho, ay in the transition period between the calamity and the recovery, magkakaroon na siya ng kabuhayan dahil trained siya in an alternative skill that is still related to tourism. And the beauty of this partnership is that not only are we capacitating the tourism worker with skills, through the SWD, mabibigyan din siya ng financial assistance to make sure na sustainable yung livelihood niya. At dahil sa programang ito, lubos ang pasasalamat ng mga manggagawang natulungan ng kagawaran. Gaya na lamang ng 49 anyos na si Marites Lara Babanto ng Sitio Panlabuhan, Poblasyon Loreto, Agusan del Sur. Kumbaga nagbabago talaga ang buhay namin. Kasi yon sa mga training na binigay sa amin, sa cash assistance, yun nagbago talaga kasi hindi lang sa panghuli ng isda, hindi lang sa pagtatanim, kundi mismo yung sa turismo, makatulong, nakadagdag na din yun sa araw-araw naming pangangailangan. Kasi nakabenefit naman kami nung, mga serbisyo namin po. Samantala, sa ugnayang ding ito na ipamalas ang whole of a government approach kung saan ang pagpupondo sa mga training sessions ng mga manggagawa ay tutugunan ng DOT habang ang kikitain naman nila ay manggagaling sa DSWD. Paglilinaw din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bagamat hindi nila hinahangad na magkaroon ng mga matitinding kalamidad ngayong taon, sakaling ito ay mangyari ay hindi anya lilimitahan ng bilang ng mga taong mangangailangan ng programa at lahat ay kanilang malugod na pagsisilbihan sa pamamagitan ng BBMT. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.